sinasaalang-alang ko na wow, yung mangyayari na bago ako decision ng isang bagay, tinatanong ko na iniisip ko muna yung kung will ba to, tama ba to yung ganito, yung decision ng ganito, or is tama yung landas ng gagawin yung tataarin. Kaya bago akong decision yun, iniisip ko muna bago. Sa relationship yun na tapos, pero inaasa ko na lang sa God na siya na bahala sa kung ano talaga mangyari. Kasi will niya, decision niya din yun sa plano ko. Kaya yan yung decision ko. Sunod ko lang yung kung ano dapat. Sa pagdedesisyon po is maaari po kasi magbunga yung desisyon natin na masama or mabuti sa ating kapwa at sa ating sarili. Kaya po yung mga bagay po na nasa alang-alang po sa tuwing ako po yung magdedesisyon is kung ano po yung tama or makakabuti po sa kapwa, hindi lang po sa aking sarili. Tapos sa akin naman po, kapag nagdedesisyon po, syempre po iniisip din yung mangyayari po sa sarili ko po. So, yung maaari po posibilidad sa future kung ano man po yung kahinatnan ng desisyon. So, pwede ba kayo makapag-share ng experience nyo na nakapag-desisyon kayo na bago kayo mag-desisyon ay marami kayong consider muna? Well, isa pong example sana since estudyante po kami is yung pagpili po namin ng mass school. Ako po, madalas po akong ma-transfer ever since younger po ako. And yung pagpili po ng school is nagkaroon po ng malaking impact. Nakakilala po ako ng different friends, iba po yung natutunan ko sa teachers ko, and mas lumawak po based po dun sa school na po. Sa akin, yung pagtulong po sa kapwa. Kung yung isang pulubi po ba na nanghihingi po sa is bibigyan po ng pera or pagkain po. So mas pinili po na bigyan po sila ng pagkain kasi nga po, baka pera, baka mamaya po ano lang po yung ibigyan at mamaya po hindi po yung maganda isipin po nila. For me kasi, hindi ako nagsasalang-alang na diba? Ang ginagawa ko ay sarili ko yung sinasaalang-alang. I don't care kasi kung ano mangyari sa akin. Unless, or para lang magawa ko yung bagay na yun sa kanila. Okay lang kahit kumbaga ako yung masapsan, ako yung madown, or something na basta ako yung i-the-end. Hindi po kaya na sila yung mas lalabas na as or sabihin natin pasaka or something like that. Sanay ako na palaging sisingin yung sarili ko or ako yung sakit sa dalig ginawa for me. Yung buong life ko ngayon. Dito sa part na to kasi sinaalang-alang ko is yung mother ko. So, close kami ng mother ko, talagang lumaki ako sa kanya and never kong na-hate yung mother ko. Kumbaga, to the point na talaga matatawag mo akong mama's child. Pero there's one time kasi na sa buhay ko na ang nangyari is sobrang napulat ako nun kasi hindi ako sinuportahan ng nanay ko somewhere na talagang kailangan ko. Kumbaga, may relationship kasi ako na very abusive siya. Kumbaga, hindi maganda yung tito mo sa akin. Hindi ako rin-respeto as everything. I told my mom, sabi ko, ayoko na, gusto ko makipag-pray. Pero hindi ko alam kung paano na-attach yung mother ko door. Hindi pa kapag napabot ng 5 months. Hindi ko alam kung sinabi niya sa nanay ko or anything. And then, ayun, nang nag-open up ako kay ma, nagkapulo ka, ang nangyari is, ako pa yung solution ng nanay ko. Kumbaga, sinabi pa ng nanay ko na hindi siya kakain, hindi ako kakausapin without knowing na yung decision na yun na pinili niya is makaka-affect sa akin sa buong life ko kapag kami pa rin noon ng jowa ko ngayon. Okay tapos kami pero talagang naka-affect siya ng sobra sa buong life ko. Until. Terrible. Decision making. Ayon sa psychology, ang pagdedesisyon ay ang pagbuo ng opinyon at gagawing aksyon tungkol sa isang bagay. Ang ating mga desisyon ay naiimpluwensyahan ng ating mga biases, emotion, at alaala. Pero kung ang pagdedesisyon tungkol sa kaluluwa ang pag-uusapan, ano kaya ang payo ng Biblia?
Sa pagdidesisyon, ang unang-unang isasaalang-alang mo ay yung bagay na yon na hindi ka maililigtas ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit sundin mo lahat ng gusto nila, kung mapapahama ka, kawa-awa ka naman. Pero hindi naman masama na isipin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya lang, pagdating dun sa mga desisyong pangkaluluwa, halimbawa sa pagkain lang, ang nandun sa bahay mo, mga Bicolano, siguro gagawin mo ginataan na maanghang-anghang. Pagkain lang naman yun Kung halimbawa ang desisyon na kailangan mo tungkol sa pagbili ng refrigerator, tanungin mo yung asawa mo. Kasi yung dalawa magkasama sa buhay. Pero pag ang desisyon na ay kailangan pang kaluluwa na, hindi na kailangan ng kahit sino pang iba. Dapat ang desisyon mo ay isaalang-alang mo na mailigtas mo yung iyong sarili at pagkatapos maligtas din naman yung iyong mga kapaligid sa iyong buhay. Ngayon, sa pangkaluluwa, dapat ang desisyon nakabatay sa aral ng Diyos. Halimbawa, kagaya mo po, isa ka pong babae. Halimbawa, may desisyon kang mag-asawa. Pipili ka nung asawa na hindi ka ilalayo sa Diyos. Meron po kasing mga tao na ang asawa ayaw sa Diyos, mga walang Diyos. Tapos merong may asawa na ang paniniwala mali, sa relihiyong mali. Dapat lagi tayong sasangguni sa Biblia. Kasi kapatid, kung sa Biblia tayo sasangguni, hindi tayo magkakamali. Kung kaya magdidesisyon ka, pangkaluluwa, sasangguni ka lang sa Biblia, meron namang sagot. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi masama na alang-alang natin yung taong nakapaligid sa atin, pero pagka ang pangdidesisyon mangangahulugan na ng kaluluwa mo, dapat sumangguni ka sa Diyos. Yung iba kasi sumasangguni sa manghuhula o kaya sa horoscope. Pagkadating sa pangkaluluwa, sangguni ka sa Diyos. 30 ng Isayas, versikulo 1. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin, at nangag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Ngayon, sabi ng Diyos, sa aba ng mga mapanghimagsik na anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin. Pagka pala ikaw, hindi ka sa Diyos sumasangguni, panghihimagsik sa Diyos yun Dapat sumangguni tayo sa Diyos. Panginoon, ang gagawin ko ba tama sa iyong kalooban o hindi? Ayun, sasagot naman ng Diyos sa Biblia. Yun ang dapat nating maintindihan.